Isang magandang araw ng Sunday, ng linggo mga kapatid. Muli, narito tayo sa ating Sunday School class online ng Malibay Church ng Pasay City sa Family Tabernacle 1 po ng United Pentecostal Church of the Philippines. At sama-sama tayo muli mag-aaral ng salita ng Diyos at ipagpapatuloy po natin ang mga pinag-aaralan nating lessons tungkol sa parables na nasimulan po natin yung last Sunday tungkol sa parables part 2. Ito po yung lesson 3 sa set of lessons natin about the life of Christ. At ngayon po yung natitirang bahagi ng lesson na yon ang i-discuss natin. So tayo po ay hingi ng gabay ng Panginoon at mananalangin po tayo sa ating makapangyarihang Diyos. Amen. Praise God. Lord Jesus Christ, sa makapangyarihang pangalan mo po, aming Amang Banal, kami ay dumadalangin. We pray for your guidance. And Lord, we need understanding for the Holy Scriptures. Your word is our light. We pray, God, open our minds and understanding. Open our hearts to your holy words. And we pray that we will be filled with understanding and new knowledge as we study your word, and we pray and rebuke the enemy in hindering your blessings. At mag-aangkin po kami ng tagumpay muli sa makapangyarihang pangalan mo po, Panginoon. We claim all this in victory in your mighty name, Jesus Christ, our Lord God. Amen. Praise the Lord. At ito nga po ang ating pagpapatuloy sa Parables Part 2. Noong nakaraang Sunday po, napag-aralan natin yung tungkol sa ano ang dahilan na ito ay ginamit ng Panginoong Hesus, yung mga talinhaga dahil sa kanyang pagbibigay ng unawa patungkol sa mga maraming bagay na makalangit. Unang-una na yung tungkol sa ang prayer, pananalangin na ito ay dapat lahat ng tao magiging ganito ka-diligent. Ang isa ring pinagamitan ng ating Panginoong Hesus ng parables na mga pinahayag niya ay patungkol sa salvation, o kaligtasan ng kaluluwa. At ganoon din, yung mga discuss natin last ay ang patungkol sa kaharian ng Diyos. Amen. Una na yung mga parables tungkol sa mga trigo at sa mga talahib. Amen. The wheat and the tares. Yun nga po ang una na patungkol sa Kingdom of God na parables. At kasunod nun, natalakay natin yung tungkol sa the mustard seed. Amen. Yung pong pangaral ng ating Panginoong Hesus tungkol sa butil ng mustasa na ito'y maliit na binhi, at pagka ito naman ay tinanim ay ang tutubo napakalaking puno. Amen. Dambuhala na hindi mo na maisip na nanggaling sa napakaliit na bagay yung dambuhala na puno na nagiging hapunan na at tirahan, pinagagawan ng pugad ng maraming mga ibon. Praise God. Ito nga po ay ang church. Yun po yung figure of the church. At ang isa pa na pinatungkulan sa mga talinhaga ng Panginoong Hesus ay yung tungkol sa libadura. Amen. The leaven hidden in the meal. At pangaral ito ng Panginoong Hesus tungkol sa pagkakaroon ng mga false doctrines, yung mga maling turo, mga bulaang katuruan, false teachers at mga doctrines, mga teachings na dapat mag-ingat ang lahat ng mga Kristiyano dahil alam naman natin marami na ang gumagamit ng Biblia sa pangangaral ng mga doktrina nila. Kaya kailangan maging mapagsaliksik tayong mga Kristiyano. Amen. Para mismo tayo makakita kung ito ba yung talagang nakasulat sa banal na aklat.
Amen. Kaya ito noon pa ibinilin ng ating Panginoong Hesus na maging maingat tayo. Amen. Sa mga pakikinig sa mga nagtuturo. And isa pa na ginamit ng ating Panginoong Hesus na parable ay tungkol doon sa buried treasure, yung kayamanang nakabaon. At ito nga ang isang figure na nagpapangaral tungkol sa yung napakahalagang bagay. Amen. Na kaligtasan ng tao na binayaran ng napakalaking halaga. Amen. Upang ito ay makuha. Praise God. Kaya ngayon po, tatalakayin naman natin yung isa pang ginamit ng ating Panginoong Hesus na talinhaga or parable. Ito naman ang tungkol sa pearl of great price. Amen. Ang isang perlas na napakalaki ng halaga. At ito ay mababasa po natin sa Matthew chapter 13 sa verses 45 to 46. Doon po ang ating reference verse, Mateo 13:45 hanggang 46. At doon makikita natin yung tungkol sa isang mangangalakal, a merchant man found a pearl so valuable. Nakatagpo ang isang mangangalakal na ito ng perlas na sobrang laki ng halaga na ang katumbas nito ay ang lahat ng ari-arian niya. Lahat ng nasa kanya, itong mangangalakal na ito. Amen. Kung noon siya ay mayroong malawak na lupain na napakalayo at napakalaki, malawak, kung gaano kalaki yun, yung halaga ng property na yon, plus kung mayroon pa siyang mga alagang baka, mga kambing at maraming uri ng mga hayop, yung ganong kadami na mga alaga niya, yun ay malaki na rin ang value noong ganong panahon, dahil sa panahon natin ay isang malaking businessman ang katumbas ng ganong trader o merchant. At sa pagkakatagpo niya noong pearl of great price na yon, ang perlas na napakalaki ng halaga, ang ginawa niya, ipinagbili niya ang lahat ng kanyang ari-arian, bawat pagmamay-ari niya, yung lupain na malawak, yung mga alaga niyang hayop, at kung mayroon pa siyang bahay, may mga alipin siya or mga servants na marami din, yung lahat ang ipinagpalit niya sa pambayad upang mabili yung pearl of great price na iyon. Praise God. At yun nga ang ginawa niya na may malaking tuwa. Amen. Sa pagkakabili niya nung malaking halaga na yun ng perlas o pearl of a great price. So, yung truth na matututunan dito sa aral po na ito, sa parable na ibinigay ng Panginoong Hesus, na yung pearl of great price na sinasabi dito sa verse na ito ay ang ating Panginoong Hesukristo. At upang ang tao ay matanggap ang ating Panginoong Hesus, amen, sa kanyang sariling buhay, ang kailangan ay ipagpalit niya, lisanin niya, isuko niya ang lahat ng kung ano yung mayroon siya. Kung siya ay dating manunugal at mapaglasing, o siya ay may bisyo ng pambababae o pag-drugs, o kung anuman yung makamundong buhay ng isang tao, ipagpalit na niya, lisanin na niya, iwan niya ito para ang ating Panginoong Hesus ay sundin, paglingkuran. Then there is the proper relationship between a man and his Savior. Kaya doon po, yun ang kailangan. Ang ating Panginoong Hesus ay masusunod lamang ng isang tao or mapaglilingkuran ng matino, ng maayos ang ating Diyos kung
lilisanin na ang bawat mga makamundong bagay. Amen. Dahil ang susundin na ng tao sa kanyang pagpapasya nito ay makalangit na ang ating makapangyarihang Diyos. Amen. Kaya hindi mapapagsabay na pagsilbihan ang ating Diyos at ang makasanlibutang mga pamumuhay. Kaya yun po yung pinapatungkulan nitong Pearl of Great Price. Napakahalaga na malaman at maintindihan ng tao ng ating Panginoong Hesus para makamit ng tao yung tamang kaugnayan o relationship sa Kanya ay ang bawat mga kinakapitan ng tao dito sa buhay sa sanlibutan na ito na mga makamundong bagay na hindi yung kabaliktaran ng makalangit. Amen. Hindi naaayon sa kabanalan, hindi naaayon sa katuwiran, yung mga makakahadlang para ang tao ay makasunod sa kalooban ng ating Diyos ay i-give up na, isuko at iwan na. Amen. Ipagpalit sa pamumuhay na paglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Praise the Lord. Yun po ang kahulugan ng parable na ito ng Pearl of Great Price. Praise God. At ang sunod naman, itong parable ng ating Panginoong Hesus tungkol sa lambat. Amen. Yung panghuli ng maraming isda. The net. At ito pong parable na ito ay makikita natin sa Matthew chapter 13 verses 47 hanggang 48. Amen. Mateo 13, 47 hanggang 48. At dito po ay mababasa na ang sabi ng Panginoong Hesus tungkol dito sa salaysay. A net is laid down in the sea, and when it is pulled in, it has all kinds of fish in it, good and bad. Ang isang lambat na po ay inihulog sa dagat, ibinaba, at pagka ito ay hinila na pataas, nandoon na laman nito ang napakadaming uri ng isda. Amen. At nandoon na yung mabuti at yung masama, yung hindi mabuti o hindi magandang isda o lamang dagat. Kaya yun sama-sama na makukuha bilang laman nitong lambat na inibinaba sa dagat. At ang sabi doon, the good fish are thrown into the boat and the bad fish are thrown away. Amen. Yung mabubuting isda, yung mapapakinabangan, yung pwedeng kainin, yun yung inilagay sa loob ng barko o bangka. At kung alin yung laman ng net na yon o ng lambat na hindi mapapakinabangan, yung hindi mabuti, ay aalisin dun sa net, hindi ilalagay sa bangka, kundi itatapon. Amen. Discarded. Ito ay hindi pakikinabangan, hindi po pwedeng kainin na laman dagat. Amen. Praise God. So, ang katotohanan na tinuturo dito ng ating Panginoong Hesus ay yung ebanghelyo or the gospel. Pagka ito ay napangaral na dito sa sanlibutan, preaching the gospel into all the world, there will be all kinds of people responding. Sa mga makakapakinig nito, lalo na sa panahon natin ngayon, may pangangaral na nandun sa isang pagtitipon, may pangangaral na gaya nito online na nasa isang video streaming platform, yung pangangaral na naka-broadcast sa terrestrial broadcast na nakapanood sa TV, sa mga satellite channels, at mayroon din na nasa mga DVD na ngayon napapanood. Mga pangangaral ito. Amen. At ito ang paglaganap ng mabuting balita
ng kaligtasan ng tao. Amen. And ang sabi pa doon, maraming uri ng mga tao ang tutugon sa pakikinig nito dahil ang dami na nga, kahit pag-akyat mo sa bus, kung sasakay ka sa bus, mayroon ding mga ngaral doon tungkol sa salita ng Diyos. Ang dami, kahit saan ka pumunta. Dati nung wala pang lockdown ay pumunta ka man sa karsada man o yung mga palengke o pamilihan. Doon mayroon na rin minsan makikita mo nangangaral, nakatayo na may hawak na Biblia. Amen. At yun ay pangangaral tungkol sa salita ng Diyos. Kaya sari-saring mga tao ang makakapakinig ng mga nasusulat sa Biblia. Kaya sa dami ng mga tao, uri ng mga taong makakapakinig noon, yung kanilang tugon or yung response ng mga tao ay sari-sari din. Amen. At makaklasify yan sa dalawang uri ng mga responses. So generally, ang unang class o uri ng tugon or response ay yung pagtanggap na talagang nasa puso. Amen. Yung sincere na convict dahil nalaman na ganito pala ang sinasabi ng salita ng Diyos. Yun yung genuine na conviction ng mapakinggan ang gospel o ang mabuting balita. Amen. At ang isa pa or pangalawa na uri ng response o pagtugon sa pakikinig ng salita ng Diyos ay yung nag-respond or may ikinilos ngunit hindi genuine. Amen. Hindi yung tunay na pagtugon ng taong naghahanap talaga ng kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Yung bang mababaw at hindi naman totoo na dahil pala iba ang dahilan, hindi yung tungkol sa kaligtasan ng kaluluwa niya kaya siya ay kumilos or may ginawa bilang tugon dun sa napakinggan niyang pangangaral ng salita ng Diyos. Praise God. So, many of them will never genuinely repent and will only be there because of an empty profession. Sa ibang mga tumugon sa pangangaral ng salita ng Diyos, mayroong totoong nagsisi sa mga kasalanan at tinalikuran yung pamumuhay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Yun po yung sinasabi na genuine na pagtugon sa gospel preaching. At yun ang isa pang uri na pagtugon, yung hindi genuine o yung hindi tunay na conviction na dahil gusto niya talagang maligtas, kundi yung kanyang present need lamang. Amen. Yung mababaw, yung hindi siya totoo na isusuko talaga yung buhay, natatalikuran niya yung makamundong mga bagay na maaaring maging hadlang sa kanyang pagsunod sa ating Panginoong Hesus. Kaya yun po yung hindi naghahatid sa kanya sa kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Praise the Lord. So, yung mga katugunan na yun, bagamat magkaiba at dalawang uri nga ng mga nagsitugon sa pangangaral ng salita ng Diyos, sa araw o sa panahon ng kahatulan. Amen. On the judgment day, there will be a distinct separation. Kagaya nung in-illustrate o isinilarawan ng Panginoong Hesus doon sa talinhaga niya or parable, the good fish will be loaded up into the boat and the bad fish will be thrown away. Kaya yun po yung pagbubukod, paghihiwalay ng mga mabubuti at doon sa mga masasama. Amen. Sa araw na nakatakda, magaganap po yan. Amen. Marami man ang tumugon, ngunit ang mga tunay at mga totoong susunod sa ating Panginoong Hesus, yun po yung the good fish na ayon doon sa parable ng Panginoong Hesus. Amen. Kaya ito po ang aral na matututunan sa mga
ibinigay ng Panginoong Hesus na parables sa ating lesson na ito. At nawa po lahat tayo ay nagkaroon ng karagdagang kaalaman at yung kaunawaan na bigay ng ating Panginoong Hesus ay naganap po sa atin sa linggong ito. Kaya pasalamatan po natin ang Panginoong Hesus sa kanyang mga bagong kaalaman na binigay sa atin, hindi lamang sa isip natin kundi sa puso natin. At nawa sa buhay natin ito ay manatili na nai-apply. Praise the Lord. Kaya ang ating buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesus ay lalo pang lumago at na sumulong ang ating pananampalataya at pagsunod sa Panginoon, ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, pasalamatan po natin ang ating Panginoon sa ating closing prayer bilang pagtatapos po sa ating lesson na ito. Please join me in a short closing prayer po mga kapatid. Lord God, our Heavenly Father, we worship your holy name, Lord Jesus Christ, and we thank you for giving us the understanding to your holy word and for increasing our knowledge and strengthening our faith, moving us forward in our spiritual walk. We thank you, Lord, that we once again receive the victory that you've given, and the enemy has failed to hinder us from receiving your blessings. And we give you all honor and great glory, Lord, that you're worthy to receive. And in your mighty name, Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Praise God. Maraming salamat po mga kapatid sa ating pagsasama-samang muli na makapakinig ng salita ng Diyos. At sa susunod na Sunday po muli, tayo ay magpatuloy na umattend sa ating Sunday School dito po sa ating online class. At lalong pagpalain po kayo ng ating Panginoon lagi at be safe po sa araw-araw at laging tayo ay gabayan ng ating Panginoong Hesus.